Kaya pala mismong si Jason Kidd in-unfollow ni Luka. Doncic disrespected? May punto rin ang Dallas. Kahit sino gagawin talaga ang trade kapag buhay na ang pinag-uusapan. Warriors panalo sa Magic. Curry dinaanan lang ang mga bantay ng Magic. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi makapaniwala na na-trade si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers kapalit ni Anthony Davis, kabilang na ang mga taong nasa loob ng liga. Si Doncic ang malinaw na franchise player ng Dallas Mavericks at may posibilidad na manatili siya sa team sa buong kanyang career. Gayunpaman, may ibang pananaw si General Manager Nico Harrison at mas piniling unahin ang kinabukasan ng team. Kamakailan, nagsalita ang former Mavericks player na si Chandler Parsons tungkol sa trade at binanggit na kakagawa lang ni Doncic ng malaking investment sa Dallas isang linggo bago ang trade. Sa tingin ko, napaka-disrespectful nito. Hindi rin ako naniniwala na wala talagang alam si Jason Kidd. Si Luka Doncic ay kakabili lang ng bahay na nagkakahalaga ng $15 million. Kakatapos lang ng deal nung nakaraang linggo sa Dallas. Umiyak siya nang malaman niya, sinabi ni Parsons sa programang Run It Back. Ang pagkabigla mula sa trade ni Luka Doncic ay patuloy na ikinagulat sa NBA at ipinahayag ng Slovenian superstar ang kanyang damdamin sa isang banayad ngunit makahulugang paraan dahil matapos siyang ipadala ng Dallas Mavericks sa Los Angeles Lakers kapalit ni Anthony Davis, ina-unfollow ni Doncic ang Mavericks head coach na si Jason Kidd at general manager na si Nico Harrison sa Instagram. Ngunit kapansin-pansin na patuloy pa ring fina-follow ni Doncic si former Mavericks Governor Mark Cuban na isa sa kanyang matagal ng taga-suporta. Malakas ang naging ugnayan ni Cuban at Doncic sa paglipas ng mga taon kung saan madalas ipahayag ni Cuban na itinuturing niyang untouchable si Luka sa anumang trade discussions. Hindi lang emosyonal ang naging epekto ng trade, ramdam din ito sa social media. Simula nang i-trade si Doncic na wala ang mahigit 700,000 followers ng Dallas Mavericks sa Instagram. Nagulat hindi lamang ang mga tao sa buong liga kundi pati si Doncic mismo sa trade na ito, lalo na kung kakabili lang niya ng bagong bahay sa Dallas. Ibinunyag din ni Parsons sa programa na nag-text siya kay Mark Cuban at sinabing nalilito siya sa trade. Ang sagot ni Cuban, former may-ari ng Mavericks, "That makes two of us." Matapos ang trade, nagbigay ng ilang kontrobersyal na pahayag si Nico Harrison tungkol sa dahilan kung bakit niya na-trade si Luka Doncic, kabilang ang kanyang pananaw sa hinaharap. "Para sa akin, ang hinaharap ay 3 hanggang 4 na taon mula ngayon. Ang hinaharap na 10 taon mula ngayon, baka nailibing na kami ni Jason Kidd noon o baka kami na mismo ang naglibing sa sarili namin," pabirong sinabi ni Harrison sa kanyang press conference. May ilang dahilan kung bakit iniisip ng mga tao na na-trade si Doncic at isa rito ang kanyang kondisyon sa katawan. Hindi palaging nasa pinakamagandang forma si Doncic, ngunit sa oras na pumasok siya sa laro, tiyak niyang didominahin ang kalaban. Kahit na madalas siyang injured sa postseason noong nakaraang taon, nagawa pa rin niyang dalhin ang Mavericks sa NBA Finals. Gayunpaman, lumitaw ang kanyang mga problema sa kondisyon noong pinakamahalagang bahagi ng playoffs. Isa pang dahilan ay ang pagiging eligible ni Doncic para sa Supermax contract. May posibilidad na ayaw ng Mavericks na bigyan siya ng ganoon kalaking deal. Ngayon, may pribilehiyo si Doncic na pamunuan ang isa sa legendary franchise sa kasaysayan ng NBA at makakasama pa niya si LeBron James sa ngayon. Marami ang excited na makita kung ano ang magagawa ni Doncic habang nasa Lakers siya at kung pagsisisihan ng Mavericks ang pagpapakawala sa isang top 3 player. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Ngayon ay pag-usapan naman natin ang laban sa pagitan ng Golden State at ng Orlando Magic. Well, sa opening quarter, 3 agad ang ginawa ng Magic mula kay Caldwell Pope bilang unang puntos ng team at sinundan pa niya ito ng layup mula sa paint. Habang sa kabila naman para sa Warriors, Stephen Curry sinubukan ng depensa ng Magic. Tagumpay ang left-handed layup at may kasama pang foul. Sa pagbabalik mula sa timeout, Draymond Green magandang nahanap si Curry sa ilalim ng basket. Tagumpay ang layup over sa Magic defender. Samantalang Paolo Banchero sinubukan ng depensa ni Wiggins. Agresibo at tagumpay ang turnaround layup.
Buti na lang agad itong nakabawi ng inatake nito ang paint. Tagumpay ang layup over Goga Betadze. Malapit na sa 5 minuto sa unang quarter. Nagkaroon ng magandang passing ang Warriors na naghatid kay Wiggins na open sa 3. Basket ang attempt. Wala ng kalahating minuto sa unang quarter. Naitama ni Moses Moody ang isang 3. Nagbigay ng enerhiya sa bench. Wala ng 1 segundo ang natitira, sumabit pa si Anthony Black kay Curry. Dahilan para magtapos ang first half sa 26-18. Wala ng 7 at kalahating minuto sa ikalawang quarter. Wiggins nagmamadali, nakita si Podziemski. Pasok ang binitawang 3. Draymond Green hinahanap si Curry, magandang nakahanap ng butas para makalusot. Tagumpay ang reverse layup sa ilalim. Sumunod naman ang agresibong atake ni Buddy Hield mula sa dulo. Pasok ang hard drive. Bago nahanap ni Curry si Andrew Wiggins sa isang cut. Tagumpay ang play para dalhin ang laro sa 1 puntos at naging tabla nga ito mga kaibigan ng 1 punto. Magtagumpay si Wiggins sa kanyang atake sa paint over Betadze. Wala ng 7 minuto sa ikatlong quarter, ngayon lang tumama sa 3 itong si Quentin Post. Napa-timeout tuloy ang Magic. Wala ng 5 minuto sa quarter. Wiggins agresibong umatake sa loob. Gustong manatili ang lead ng Warriors. Tagumpay ang layup. At ito na mga kaibigan, sa natitirang wala ng 4 at kalahating minuto sa quarter. Dito na naipasok ni Curry ang kanyang pangalawang 3 sa laro. Timeout ang Orlando. Sa pagbabalik bumalik sa 10 ang kalamangan ng Warriors na maipasok na rin ni Schroeder ang isang 3. Wala ng 2 minuto sa quarter mga kaibigan. Moody nakagawa ng isang magandang play. Paano na ipasok yon? Bago na ipasok ni Dennis mga kaibigan ang isang 3 sa corner mula sa pass ni Podziemski. Sa pagkakataon na ito, nagtuloy ang momentum ng Warriors nang maipasok ni Moses Moody ang isa pang 3 mula sa pass ni Schroeder. Sa huling quarter, hindi nag-aksaya ng panahon ng Warriors. Curry gumawa ng magandang pass kay Payton na naghatid sa easy basket. Wala ng 7 at kalahating minuto sa last quarter. Curry nag-set ng play. Nakakita ng butas, tagumpay ang left-handed layup. Andrew Wiggins agresibo, hindi pa sumusuko. Tagumpay ang jumper over sa Magic defender. Wala ng 3 minuto sa last quarter. Curry versus Banchero. Nakalusot, mintis. Buti na lang nilinis ni Looney. Curry gustong umatake sa loob ng paint. Nakita si Draymond. Green sumalaksak, tagumpay ang hook shot. Warriors nagkaroon ng magandang rotation sa bola na naghatid sa isang 3 ni Moses Moody mula sa pass ni Looney. Sa huli panalo ang Warriors. Stephen Curry 23 points. Andrew Wiggins 25 points. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.